part of the final request po ni tatay, bago siya kinuha, bago kami, nasa Hong Kong po kami, sabay-sabay, explicitly requesting, sabi niya, kung pwede po, para raw sa kanyang anak, mag-PDP laban straight tayo. Gusto po talaga niya maglagay ng mga matitino doon na senador. I hope you think of us as matino at least, no? As capable. But aside from that, this is partisan politics. Kailangan natin ng numero, at least 9 in the Senate to subvert the impeachment attempt. Sa totoo lang po, sa tinuod lang, naulaw ko mangampanya karon. Kay perting taas ang namo sa survey. Hunaw na nag-top 13 ko sa survey. Bondok lang naman. Kinsagoy magdahom. Pero it is at the expense of our leader. Ang problema po sa bayan natin ngayon is, sa gobyerno natin ngayon, is there's no real unity, which is their battle cry, but there's no unity. They're not even united. Ang hirap po ituro ng pag-ibig sa tao na hindi marunong magmahal. Tayo po kasi dito, syempre we have our own party problems, pero tayo nagmamahalan and our loyalty is to Duterte. Napakalinaw. Because it is not to a name, but it is to a principle. It is the principle of good governance at saka bayan ang una. Hindi nila naiintindihan yon. It's like explaining love to the loveless. No, so, yun ang challenge po natin ngayon. And I'm speaking to you straight. I'm not here to campaign. I'm here to remind us all, no, of certain basic precepts about nationhood. No? Ang una po sa lahat, hindi tayo saklaw ng ICC. Ang hirap naman paliwanag ang basic sa tao na ayaw tanggapin ang basic. Hindi tayo saklaw ng ICC. So even before we start campaigning, kapag tayo po nakikipagtalo sa Facebook, kailangan po pinaglalaban natin ang kasarinlan ng Pilipinas. Hindi tayo saklaw ng ICC. You can ask any lawyer yan sa mga tabi ninyo, madaming abogado dito. There is no ICC jurisdiction. Okay. Yung next topic po, yung impeachment. Kaya po kami tumatakbo na noong una 9 lang kami, ngayon 10 na. Alam niyo naman, Duterte na tayo. No, nagsimula kasi tayo, wala pa si Dr. Mata, ngayon kasali na po. Part of the final request po ni tatay, bago siya kinuha, bago kami, nasa Hong Kong po kami, sabay-sabay, explicitly requesting, sabi niya, kung pwede po, para raw sa kanyang anak, mag-PDP laban straight tayo. Okay. Sa tagal po natin kilala si tatay, alam naman natin when he is just talking political, yung nagiging politically, lang siya, naglalaro. But you know when he is sincere. Gusto po talaga niya maglagay ng mga matitino doon na senador. I hope you think of us as matino at least, no? As capable. But aside from that, this is partisan politics. Kailangan natin ng numero, at least 9 in the Senate to subvert the impeachment attempt. Kasi po, di ba, 2/3 sa Senate ang kailangan nilang boto. Bilangin nyo nga po kung makaka 2/3 sila, kung makaka 16 sila na pro-impeachment, pwede. Pwede po sila maka 16. Kasi who would have thought na yung lower house, makukuha nila ng ultra-super majority? Dinaan po sa pera. So is this partisan politics for the Senate? Absolutely.
Of course, we're trying to get numbers in the Senate. But I do want to talk about our capacity. May kapasidad naman po kami. Ang tawag po sa amin, Team Suka. Bakit po Team Suka? Dahil daw para kaming pinabili lang ng suka. Pero yung suka po may asim. A, abogado. Puro abogado po kami, 5 po ang abogado dyan. S, sundalo. Sino ba sundalo dyan? Diba to? Yung I, inspiration. Nandyan si pastor, nandyan si Ipe. No? Yung inspiration. And M, malasakit. Sino pa ba yung malasakit? Alam naman natin kung sino. May nadagdag pa na doktor, si Doc Mata. So, this is an impeachment, anti-impeachment game as well. And lastly, dahil po nandito si Attorney Bobet Torion and of course Attorney J.B. Hinlo, maaari po ba natin silang palakpakan? Pero, Attorney Bobet and I and other lawyers have been filing suits. Dinadaan po namin sa legal habang ang kalaban natin dinadaan sa illegal. What cases have been filed po ba? Alam niyo po ba, ang una naming final, kami po ni Speaker Bebot Alvarez, nag-file po kami ng falsification of legislative documents laban kay Martin Romualdez at kay Manix Dalipe at kay Zaldico at kay Stella Kimbo. Pasensya na po kung merong mga Dalipe dito. This is legal, this is with all due respect. Kasi po, mura po ba ang bigas ngayon? Magkano ba? Baka 20 na. Ang 1/4. Baka yung gasolina, mura na. Okay na ba yung mga irrigation nyo dito? Irrigation? Wala din. Alam niyo po, ang hirap po, alam ko yung iba sa inyo, alam na alam ang legislative process, but let's face it, hindi naiintindihan ng lahat yan dahil komplikado. Batas po yan, di ba? Gagaling sa lower house, exclusively ang budget. Iaakyat sa Senado. Pag may konting difference, i-harmonize sa isang komite, bicameral. Wala namang problema doon. Pero yung BICAM report na yan, kailangan po ibalik yan sa dalawang bahay para makita nila ulit. Hindi na po dumaan sa kanila. At ang nangyari, bumaba na lang sa lower house, hindi na nakita ng buong plenary, may mga blanco. Walang budget. Masama yon, pero illegal ba yon? Hindi pa din. Kung gusto nila siruhin that is congressional discretion. Prerogative. Ang problema, pag-akyat niya sa presidente for signature, may laman na 241 billion. So there were deals made. We are presuming there are deals made for this 241 billion. And even if there were no deals made, mali yung proseso. Kasi may nag-falsify. Sana naiintindihan nyo. Kasi po, ang daming tao, they talk about corruption. What I'm trying to do, even though I know I'm boring some of you, is I'm trying to express or to picture sa inyo yung mechanism of corruption. Alam niyo po ba kung ano yung mga departamento na nilagyan ng 241 billion? Department of Agriculture, tsaka irrigation niya. Connect the dots. Paano magmumura ang bigas? Kung yung pandilig, tsaka yung mismong agriculture na department, pinaglalaruan yung budget. That's what we're trying to fight against. So, let me make this short. I know I might be boring you. Ang sinusubukan ko pong sabihin, nilalagyan ko po ng karne
yung inyong desisyon na mag-PDP laban straight. Kasi po, lahat tayo, anti-corruption. And we keep looking at the small departments, kung paano ititigil ang corruption, fixer, ganyan. Hindi naman yan ang ugat ng corruption. Ang fixer, ano na lang yan eh, small time. O sasabihin nyo, yung mga big time na contractor, corruption, okay, corruption pa rin yan. Pero ang pinagsimulan, and let me end with this, budget. Budget po, budget. Yung budget po, at the inception pa lang, nanggagaling pa lang sa Kongreso, nakatali na, nakapalsipay na, nakaparti-parti na sa mga pamilya. And how do you stop that? May parliamentary immunity, tapos merong BICAM, tapos may mga desisyon ng Supreme Court that is parang may presumption of regularity, yung kanilang pag-prepare ng budget. No? Let's welcome Attorney Vic Rodriguez also. Nakasali naman namin sa filing sa isa pang bagay. Can I talk about one more issue? Do you mind? Do you mind? One more, ha? Kasi I'm happy, hindi niyo ako pinapakanta. Kasi wherever I go, talagang gusto nila magkakakanta lang ako. Ang huli po namin final na kaso, which I hope Attorney Bobet Torion will explain later on in full, is about paano tayo dadayain sa eleksyon. Kindly raise your hand if you have strong suspicions na dadayain ng eleksyon. Okay. So, kung palagay nyo po madadaya, raise your hand. Okay. Or at least may magsusubok. Di ba? Okay. That's about 90% of you. Okay. Again, mechanism. Dadayain. Paano po? Paano po? Dalawa po kasi yung general categories ng fraud or error sa eleksyon. Yung una ho, yung regular fraud or error or duress. Di ba? Yung normal, yung sa eleksyon, nagpepekean ng balota, nagtututukan ng barel. Normal yan, kailangan po natin bantayan yan. Pero may bago po ngayon, pangalawang uri ng fraud or error, electoral fraud or error. Okay? It is the institutionalized fraud or error. Paano? And again, I'm teaching you sharing with you the mechanism of corruption or fraud. Attorney Torion will explain in length later on. Pero, example lang, sa OFW, online ang voting. Alam ko that doesn't sound horrible to you. Kasi may nalilito sa online and electronic. Electronic naman talaga ang voting. Balota, sinasaksak. Ang online po, walang balota. Pwede ka bumoto galing sa bahay mo, pindot-pindot ka lang. Walang balota, walang bibilangin ng poll watcher. No? Papasok yan into an algorithm that nobody understands. And what's worse, so the voting is online, the counting is online. Ang counting, again, as Attorney Torion will explain later on, has to have a manual counterpart. May balota dapat na ibabangga sa electronic count. Wala na rin po ngayon yun. Ano po ang resulta? Our OFWs are disenfranchised and they are now disincentivized to register. Alam nyo ba kung ilan ng OFW? There's about 1.6. It's always a changing number, obviously growing. So let's keep it at 1.5 million na OFW. Can anyone venture a guess kung ilan na ang nagpa-register? And voting starts on Monday, ha? Can you guess kung ilan na ang nagpa-register? Sa 1.5 million na lang. Can you guess, please? Anyone? Shout out. Well, let's not do percent. Can you give me a number? Huwag mo na kipag-math, abogado ako. Ha?
1 million out of 1.6. Ang dami nun. Kung may nag-register na 1 million out of 1.6. Historically, ang bumoboto, 400 to 700,000. Nagre-register, hindi bumoboto. Well, let me end the suspense. 45,000 lang po ang nagpa-register. 45,000 ang nagpa-register out of 1.6 million. And remember, sa last elections, ang bumoto kay Sara Duterte sa OFW ay 98%. So this is, again, an example of the mechanism of corruption. So what are we trying to do as a party and on your behalf? We're trying to exhaust all legal remedies, lalo na si Atty. Torion. At petitioner din kami dyan ni Atty. Vic Rodriguez and the PDP party. Para itigil yung online voting, bumalik po tayo sa manual. Ang dami pang i-explain sa inyo ni Atty. Torion later on, but I don't want to use up too much of your time.